Oh, sa mga na hindi pa nakakapanood at nagsasabing nagdadrama lang itong si Attorney Zulaika Lopez. Ito po ay yung actual na Zoom meeting nila ng mga supporters ng Duterte family. Dahil nga sa nangyaring yon, nagkaroon. I'm not too sure kung paano sila nag-come up dito sa Zoom meeting, pero nandirito po yung ilang detalye ng mga pangyayari na galing mismo kay Zulaika Lopez dahil nga sa pag-serve sa kanya ng notice of transfer sa Women's Correctional na naging cause para siya ay hospital dahil sabi nga ng iba nagdadrama lang daw siya. So ito po yung part ng video na kung saan kinuha ko po yung ilang part na nagdi-detail siya, nagkukwento siya ng mga pangyayari at kung ano yung naramdaman niya. Kayo na po ang maghusga kung ito ba yung nagdadrama lang, ano. So, bago ko po i-play yung video na yan, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. And issue lang po tayo, walang personalan. Wala po akong kinikilingan, hindi po ako BBM or PPRD or BP Sara. Ang sa akin lang po rito, doon tayo lumagay sa totoo, no? Hindi po para alam na nating mali, itatama pa natin. Diba? Mayroon naman po tayo mga sari-sariling pangunawa. So, alamin po muna natin kung ano yung totoo. Okay? So, dito sa video pong ito, ang aking ipapakita, yung ilan nga pong detalye dito sa mga naganap na Zoom meeting na yon, na kung saan ipinaliwanag ni Attorney Lopez yung mga nangyari at paano nyo nakita. Ako, personally, I don't think this is still a drama. Parang ang hirap na drama nito. Kung ganito yung drama, ayoko na. Magaling siyang artista kung totoong drama lang to. So, let's play that video. Okay? So I do not understand why they just go to your room, get your phones, and then just tell you that they will move you to Women's Correctional at 12 o'clock. So, kinuha pa yung telepono niyo rito eh. Okay? Ito base sa kwento ni Inday Sara. Kinuha yung telepono ni Attorney Lopez. So, nung walang naglalabas, nung nagsabi si Inday Sara na kakasuhan sila ng pagnanakaw, may lumabas na telepono. Pero yung teleponong lumabas, hindi yun ang telepono ni Attorney Lopez. But eventually, I'm not too sure kung paano lumabas yung talagang telepono ni Attorney Lopez, pero may ganung pagtatangka na kunin ang kanyang telepono. For what reason? There's a lot. Diba? Because one thing na sigurado akong iisipin ng kahit sino, may mga information doon na pwedeng magpatunay na about their speculations. Diba? Maraming pwedeng isipin, but for sure, yun yung unang isipin. And bakit yun ang kukunin? Ano ba yun? iPhone 16? Kaya napag-interesan ka agad. Ganun ba yun? So, yun po yung isa sa pwedeng mayari. And yun nga, information. They know na maraming information doon. Ano lang naman to? Di ba? Kahit sino, yun yung unang isipin. Bakit ninyo kinuha yung telepono? Kung ang purpose ninyo is ilipat yung tao sa kulungan. Di ba? So, isa yan sa naipaliwanag ni Inday Sara. Don't people get rights anymore? I am a person without a right to offer you. But they just move you there. I don't know whether I am a police. So, yan ba yung nagdadrama lang? Mahusay pala magdrama itong si Attorney Lopez. No? Kasi halos hindi na nga makapagsalita yung tao eh. Sa sama ng loob at takot na naramdaman. Dahil sa ginawang yun, this oras ng gabi, magsiserve ka ng notice of transfer. Napakasipag pala ng mga congresswoman at congresswoman natin, ano? Takay mo, nagtatrabaho kahit walang overtime. Hindi ba? Oh.
makapag-come up sila ng conclusion para kung anong gagawin dito kay Attorney Lopez in the middle of the night. Husay. Ay nako, alam nyo, totoo to, ito yung maling move na ginawa ng mga tao sa Kongreso. Ang ginawa nilang pagmamadali. Bakit kaya nagmamadali? Maglilitis pa naman kayo bukas, Monday, di ba? Grabe namang threat yun. Ano ba to? Terorista? Para i-secure nyo ng husto. Ito't halos mamatay-matay na sa nervyos to. Pasensya na po kayo sa background noise, ha? Hindi ko na saan nanggagaling yun. Ma'am, this is my last question and I'm very much sorry I'm sorry ma'am kasi I understand your situation right now. Pero ma'am, kasi po well ma'am, ano na lang po siguro yung next steps after this order. Are you going to file, are you going to prepare na po ba ma'am na file? I am not leaving the room. I am here in the House of Representatives Potential Facility for 5 days until the hearing on Monday. Nobody can just come in here and demand to answer me in the middle of the night. I have my right. I am not any crime. I am not leaving this room. Okay po ma'am. Yun lang po ma'am. Thank you po ma'am. Any other question? MC, are you there? Let's see. Oh no, Hello, Jason na. sige, si Jason muna. Okay. Jason, kasi ba na eh? Hi, Attorney. Good morning po. Attorney, if worst case scenario po, pinilit po kayo nila na ilabas po at i-transfer doon sa correctional, ano po ang magiging gagawin niyo or will you consider po filing a case against sa mga tao na nasa likod po? This is really abuse of power already. I am here as a detainee of the House. That was the order that I read, that was read to me. So, I am not going anywhere. I am not going anywhere. Is it abuse nga ba ng power yung ginawa ng mga taong ito? Diba? So, para sa akin, oo. Kasi, beyond working time na. And hindi naman kriminal yung tao para agad-agaran ninyong ipalipat. At wala siyang nagawang krimen. Di po ba? Attorney siya. So, most likely alam niya kung siya ay na-abuse. Di ba? Ma'am, sabihin po ba, alam na po ni Vicky Sara yung sitwasyon po, yung nangyayari po sa... And what was her reaction po? Ano po yung... Tinawag ko po siya and she's standing as my lawyer now. And I'm not leaving this room. I am not leaving this room. I call her, she's standing in as my lawyer pro bono. This is not correct. People have rights in this country. I have a right. And they should respect that. Jason, Try to cooperate. I'm trying my best to cooperate. So this is what they do to you. This is not correct. I'm just worried about you. You're my family.
They just take you away in the middle of the night. But the more decent thing to do is, di ba, to tell you, like, during business hours, what do they want? They just want you to go with you. They just want them to sumama ka na lang. And they will do what they want with you. Tama ba yan? Don't people have rights in this country? I don't understand. I really don't understand. Jason, do you have follow-up? Okay na ako, Sir James. Thank you po. Any other from the OVP? Or Dempsey, Inquirer? Do Jason, you have ma'am, good morning, I guess. Tanong ko lang, ma'am, tama ba sa 9 na tao ang pumasok dyan sa detention cell mo at 12? Midnight? Pumasok Okay. sila. And then when Okay. they were leaving, sabi ko bakit? Gabi na, magtutulog kami. And they said, they just want to read me something. And I said, no, you cannot. Kasi patulog na kami. This is, I mean, it's already 12 o'clock and then pumasok na sila one by one. Isa may camera, isa yung parang... Ayan, ito rin yung detalye niya. And then, iba, may mga police, male and female. I'm not sure if it's 9, but it's certainly more than me. I am just by myself with my companions here. And then, I don't understand. Parang ganun ba yun? Ganun ba ang nangyayari sa bansa natin? They just parang badger and go to your room and they demand you to go with them? What if I didn't know that I had to get a lawyer? So I demanded, I said, I'm not leaving this room until my lawyer talks. But they were insistent. Sinabi nila sila ba yung lawyer? Sumama daw kami. I have to get them process and acting on the way to Mandaluyong. I don't trust these people because they do not respect my rights. What kind of practice is this? Follow up lang, ma'am. Were you able to communicate now with the... Diba? Kung gawa sa namin tao, they just treat like that. This is not correct. Okay, follow up lang, ma'am. Were you able to, or anyone from your party, were able to communicate with Congressman Joel Chua, the chairperson, I mean, siya yung signatory, I believe, doon sa order na yun. Kay Congressman Joel Chua, yes, ato. Were you able to communicate with them or anyone from this office? No, not yet. I got really scared. Kasi I think anytime now they will parang break this door and just take me away. Guys, let me break this lang kakatingin mo lang yung mga media friends sa labas. Lockdown, HMR, ayaw magpapasok ng media. I don't canceling this stuff. I was just a regular government employee. All of these years, nagtatrabaho lang naman po ako. If you would respect your rights, you will understand. Alam niyo, ginawa ko sinagay ko yung taxes, yung double debt na debt. Para hindi sila makapasok. I'm so scared. So, biruin nyo sa takot ng tao. Di ba? Yung mismong double deck na hinihigaan niya. Nakita nyo naman doon sa ibang mga videos yung double deck. So, hinarang niya yun doon sa pintuan. Sa takot niya na baka balikan siya at pasukin na naman siya. So, narinig nyo yung ibang detalye. Di ba? So, dito nyo makikita, di ba, na yung matindi talaga yung politika dito sa atin. Lalo na given na talaga kung sino yung nakaupo, siya yung may power regardless, di ba? Yan, katulad ni Atty. Lopez. Kung tutuusin, di ba? Masasabi natin na isa siya sa, kung influencer rin lang meron at BP.
ang umaalalay sa kanya, pero nagawa pa nila yon. For what purpose? Is it really for the security? Di ba? And papaano na lang yung mga katulad natin, common tao, pag nagustuhan nila na ikaw ay trabahuin, ito yung nangyayari. Di ba? Kitang-kita, oh. So, paano pa tayong mga ordinaryo? So, paulit-ulit na sinasabi ni Atty. Lopez na nasaan na talaga yung rights. Di ba? They are speaking of the rights. Yan yung lagi nilang ipinaglalaban, especially doon sa mga naging biktima daw ng EJK. Paano yung ganitong rights? May impluwensyang tao pa yan. Masasabi natin may impluwensyang tao talaga si Atty. Lopez because of BP Sara. Pero bakit? Di ba? So malaki talaga ang problema natin pagdating sa politika dito sa Pilipinas. Na kahit hindi mo isipin na walang nag-uutos, imposible kasi. Di ba? Imposible. For you to work your ass the whole night just to serve a notice of transfer doon sa taong hindi naman kriminal. Di ba? So, yun yung malaking question na until now hindi nila sinasagot at lagi nilang binabalikan yung mga ginawa ni Sara Duterte. Diba? Sara Duterte acted as a boss ng kanyang staff na siya ang nagpapa-attend. O sige, sasabihin nyo na naman bakit kasi hindi siya ang umattend. So, may video din po dyan na tingin ko, that's the reason na kaya siya umiiwas at yung mga tao niya na lang yung pinapa-attend niya because maybe it's too confidential to tell. So, kaya lang nasobrahan na siguro sila at kung totoo man na magnobya tong dalawa, na may relasyon tong dalawa, di na-trigger ninyo yung tao. Diba? Ano naman ngayon? Diba? Tanggap na ng society yan kung totoong tomboy man ba yan si Inday Sara or what the fuck is it? Diba? So, mayroong video bakit naging ganyan. No? Malalaman natin na sila rin naman magkakasama sa kung anong drama meron ngayon sila. But, to the extent na ganito yung mangyari kay Atty. Lopez, kumbaga, are they the sacrificial lamb sa mga taong ito na sila mismo may kinalaman sa nangyayaring nawawalang perang yan? Ba? So, ito ba yung itsura ng taong nagdadrama? At mayroon pa mga video na magpapatunay ako, para sa akin, hindi to drama. Grabing drama to. Tinalo ni Atty. Lopez yung mga sikat na mga drama artist natin. Sila Maricel, Sharon, lahat ng mga magagaling. Dahil, di ba? Nakita ninyo kung paano sila tinutukan ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas, no? Dahil sa galing ni Atty. Lopez magdrama. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa video ko na to. And inuulit ko po, issue lang tayo, walang personalan. I'm not in any sides. Okay? Ako po doon lang sa totoo at sa nakikita akong mali. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.